Kumusta mga brad? Kapag sinabi nga po nating Suzuki na automatic or scooter, unang naisip ng mga tao, Suzuki Bergman, Suzuki Avensis. Yan nga po ang agad pumapasok sa isip ng mga tao. Nakadalasan nga din po pinipintasan ng iilan sa kadahilan ng maliit yung mga gulong nila. Tapos malalapad yung kaha. Kaya hindi daw talaga bagay. Tapos ang malala pa doon yung Suzuki Avensis daw, mukha daw donkey. Yun nga po ang sabi ng mga walang motor. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga. Bukod nga po doon sa Bergman, Avensis at iba pang scooter ni Suzuki, alam nyo ba na meron po silang scooter na ganito? Yan nga po ang Suzuki Impulse 125. Sa lahat nga po ng mga nagsasabing pangit yung scooter ni Suzuki, dito mukhang magbabago na yung opinion nyo. Hindi ko naman sinasabing siya yung pinakagwapo, pero gwapo talaga siya. Kaso lang ang realidad, hindi po siya nilabas dito sa Pilipinas. Pero marami nga po ang nagsasabi na kung nilabas to sa Pilipinas, ito yung magiging bagong bersyon ni Suzuki Hayate. Pwede. Pero depende. Depende kung ilabas nila dito. Kaso lang wala eh. Mag-Avensis at Bergman na lang doon muna kayo. Pero itong motor nga po na ito ay matagal na pong nilabas doon sa bansang Vietnam. Na madalas nga po sila yung palaging nauuna pagdating sa mga bagong labas na motor. Tayo dito sa Pilipinas, nga. Siguro pag pinaglumaan at pinagsawaan na talaga nila yan, pwede na ilabas dito sa atin yan. At ang malupit pa doon, magiging mabenta pa yan. Syempre, Suzuki yan eh. Japanese brand yan. Kasali sa The Big Four yan. Kaya panigurado matibay yan. Pero syempre hanggat wala pa dito sa atin, wag na muna kayong umasa. Mahirap na. Baka maghintay ka lang sa wala. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang muna natin ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Impulse 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panisan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.2 horsepower at 8,000 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 115 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado abot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 55 kilometers per liter. So pagdating nga po sa kanyang fuel consumption, matipid po siya. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/16 sa harap at 80/90/60 naman po sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap, kaso lang drum brake pa din sa likuran. At wala din po itong ABS at CBS. Pero okay lang naman yun, basta marunong ka lang magdala or marunong ka lang magtimpla ng preno, ligtas ka na. Ang kanyang seat height ay may taas na 770mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 112 kg. So para nga po sa isang scooter na 125cc na ganito yung itsura, sa palagay ko sakto lang yung bigat niya. Magkasing bigat po sila doon sa Yamaha Nobu Z. 112 kg din yun. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Kaso lang, bald type pa rin yung kanyang signal lights. Speaking of ilaw, kung titignan nga po natin yung headlight niya, parang may pagkakahawig nga din po ito doon sa Yamaha Nobu. Mas maangas lang siguro ito ng kaunti lang. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka-analog pa din. Pero kahit naka-analog siya, bumagay pa din naman sa kanya. At hindi nga po katulad sa mga bagong motor ngayon, hindi po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. Pero wala naman pong problema doon. Para sa akin, mas okay nga po yun. Nakasusi lang. At ang isa nga po siguro sa masabi kong advantage or kagandahan dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Alam naman natin na yung mga bagong motor na labas ngayon, halos wala na tagang kickstart or hindi na nila nilalagyan or tinatanggal na talaga nila. Pero dito nga po sa motor na ito, may kickstart pa po siya. Pero dito kahit walang kickstart to, panalo pa din. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng estalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng estalyon at hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya siguro hindi dinala sa Pilipinas. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 30 million Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 69,000 pesos. So para nga po sa kanyang kagwapo na scooter na may presyong ganun, para sa akin panalo na po yun. Mas mura po siya doon sa Suzuki Bergman na 83,000 pesos at pati na rin doon sa Aveness na 73,000 pesos. Na masasabi nga po natin na di hamak na mas gwapo siya kung ikukumpara doon sa dalawa. No offense doon sa mga naka-Bergman at naka-Aveness. O gwapo din naman yung mga motor nyo, pero mas gwapo lang to. Kaso lang ang pinakatanong nga po kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, yun lang. Hindi ko po alam. Pero sana lang talaga ilabas nila para naman lahat masaya. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.